Hello, Kayanggaw! Bago po natin simulan ng kwento ng Kayanggaw natin na si Joros, magbabasa po muna kami ng comment kasi may nakakatawang comment kasi dito eh. Sige nga. Sabi ni Kayanggaw Irish Max Maximo. Sabi niya, Miss Clar, meron po bang pagkakataon na nag-aaway or magkaaway po kayo ni Sir Jay? At Nako. kung oo, paano po kayo nakakapag-upload? Ayun, sige nga, sagutin mo nga yan. Ako, Kayanggaw, maraming beses, Kayanggaw, sobrang dami, Kayanggaw, kung nalalaman nyo lang. And yung pinaka nakakatawang part, Kayanggaw, malalaman nyo mamaya sa dulo ng ating kwento. Promise, matatawa kayo Kwento mga namin sa inyo. Sitwasyon, yung mga sitwasyon na sobrang nakakatawa na kung paano kami nag-aaway tapos natatapos namin yung kwento. Oo. Pero bago natin simulan, Kayanggaw, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and especially, please, paki-like naman tong video natin para umabot ito sa lahat ng ating mga Kayanggaw. So, ayun. Simulan na proceed natin. tayo sa kwento ni Sir Ni Joras. Kayanggaw na Joros. Enjoy kayo. Magandang araw sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. At sa lahat ng mga nakikinig. Sabi nila lahat ay may mabuti at masama. Ang mabuti dapat protektahan at palaguin. Ang masama ay dapat iwasan o puksain kung kailangan. Pero naniniwala ba kayo na may mabubuting aswang? Nakaranas na ba kayo ng kabutihan nila? At maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ako ang tagapagtanggol nila? Tinatawag po nila akong manunubos. Ako po si Joros. At ito ang aking kwento. Bilisan mo, Malena! Bilisan mo! Ako nang magsisiksik ng mga gamit. Konti lang ang dadalhin ninyo, ha? Para makaalis kayo agad. Naiipon na yung mga tao dyan sa labas. Papatayin ka nila. Papatayin nila kayo ng anak mo. Ito ang balabalat taklubong. Palutin mo dyan yung anak mo, ha? Teka, ano pa ba? Saan na ho kami pupunta, Nana Pilar? Aabutan pa rin ho kami kapag lumabas kami doon. Natatakot ho ako. Kawawa naman ang anak ko. Wala naman ho siyang kamuwang-muwang. Bakit pa ba siya pinagdidiskitahan nila? Wala naman ho ako kinalaman sa pagkamatay ng mga... Wala na tayong magagawa dyan, Malena. Madaling maniwala ang mga tao kapag nalalagay sa alanganin. Madaling itulak ang damdaming litong-lito at takot. Teka. Ito ang gatas ng anak mo. Isiksik mo dito sa bayong na nakabalot. Lahat ng gamit ng anak mo nandito na sa bayong na may tela. Sige na. Doon ka dumaan sa likod, ha? At ako nang bahala dito. Bilisan mo at iligtas mo ang anak mo. Pero Nana Pilar, hindi ko ho kaya. Kakayanin mo, Malena. Kung gusto mong mabuhay ang batang yan, dapat kayanin mo. Oo, at may kapansanan ka. Pero ito ang pagkakataong kailangan mong kalimutan ang anumang kakulangan mo. Dahil isa kang ina, Malena. Kailangan mong kayanin yan. Pero saan ho ako pupunta? Napakalakas din ako. Nasira na yung mga bintana. Basta, Malena, bilisan mo, umalis ka na. Mawawasak na yung pinto. Iligtas mo ang anak mo at mabuhay ka para sa anak mo. Sige na. Mahirap paniwalaan pero kahit sanggol pa lang ako, naririnig ko na ang paligid. Sabi nga ng siyensya ay posible daw yon. Bihira pero nangyayari. At doon ko lang naunawaan ang lahat ng medyo nagkaisip na ako. Ang natatandaan ko may babaeng may karga sa akin. Umiiyak at takot na takot. Sa labas ay maraming nagsisigawan at nambabato. May isa pang babaeng pinapaalis kami hanggang sa isinugod niya ako sa gitna ng ulan. May mga nakasunod pa rin. Ano na bang gagawin ko? Nahihirapan na ako tumakbo talaga. Pero hindi kami pwedeng maabutan ng mga taong yun. Papatayin nila ang anak ko. Kapit ka lang, anak, ha? Kapit lang. Kahit pipilay-pilay ang nanay mo, hindi talaga kita pababayaan. Mamamatay ako, wag lang ikaw. Paprotektahan kita, anak. Malamig ang buhos ng ulan at dumadagundong ang kulog. Pero ang ngit-ngit ng mga tao ay mas maingay pa kaysa bagyo. Napakahigpit ng pagkakaya po sa akin ng babaeng yon. May sandali pang naramdaman kong parang natumba kami. Nabasa ako noon, pero muli niya akong dinampot at nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo.
Palapit ng palapit ang mga galit na tao sa amin. Ang babae pabagal ng pabagal ang usad. Pero sa pagitan ng ingay ng ulan, kulog at sigawan ng mga taong humahabol, may isang kakaibang tunog akong narinig. Isang angil, hindi pantao, parang hayop na mabangis. At biglang sumubsob ang babaeng may karga sa akin. Maawa naman kayo sa akin. Maawa kayo sa batang ito. Sanggol lang ito. Wala itong kamuwang-muwang. Ano ba naman kayo? Huwag naman. Huwag kayo lalapit. Ano yun? Nakapaligid na sa amin ang mga tao noon. Biglang parang may malaking aninong dumaan. Sumunod ang isang mabangis na angil at kasabay nun ay malalakas at mahahabang taguhoy ng mga lalaki. Parang inaatake ng kung ano. At sa isang iglap, ulan at kulog na lang ang narinig ko. At ang pag-iyak ng babae. Pagkatapos ay may isang boses akong narinig. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Ano ginawa mo? Bakit napakarami mong dugo? Bakit mo ginawa yun sa kanila? Tumigil ka na. Mamamatay ang dala mo. Pero huwag ka lalapit. Anak ko to. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Wala akong balak manakit. Ang sanggol, nanginginig na sa lamig. Mawawala na siya na malay. Hindi. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Napakatapang mo talagang babae. Dapat ka mabuhay. Lalo na yung anak mo. Hindi. Huwag ka lalapit. Huwag. Narinig ko ang napakahabang sigaw ng babaeng may karga sa akin. Tapos nahulog ako sa basang lupa. Doon ako nawalan ng malay at wala na akong maalala sa mga sumunod. Ang kasunod na lang sa alaala ko, may kasama na akong isang lalaki sa kubo at sa gitna ng gubat. At biglang mas matanda na ako. Hoy! Janos! Saan ka pupunta? Abay, huwag kang lalayo. Baka makita ka na... Hindi naman po ho yung pangalan ko eh. Joros po. Hindi po ako lalayo, lalangoy lang po ako sa ilog. Sige na po. Aba, hoy! Huwag ka magpapa... Ay, nako, tong batang to talaga, oo. Siya si Mang Ruben. Siya ang taong nagligtas sa nanay ko nang gabing hinahabol kami ng mga tao sa kasagsagan ng bagyo. At sa totoo lang, hindi ko nga alam kung tao ba talaga siya. Basta ang alam ko, binibigyan niya ako ng makakain. Binibigyan niya ako ng maisusuot na damit. At mahigpit siya sa akin. Marami siyang ipinagbabawal pero matigas ang ulo ko noon. Naku, hapon na. Madilim na. Bakit ba parang nawawala na ako? Paulit-ulit lang na daan dito ah. Kainis naman. May patibong! Napasapit ako sa puno! Nadali rin kita. Napakarami nyo nang naperwisyong mga ngahoy dito. Lahat ng naliligaw sa gubat na to nilalapan ninyo. Kaya ngayon... Hindi po. Ngayon lang po ako napunta dito. Hindi ko po alam yung sinasabi nyo. Pakawalan niyo po ako dito. Ano po gagawin niyo sa itak na yan? Huwag! Uuwi na po ako. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Dahil kayong mga aswang, napakatuso ninyo. Napakamapanlilang nyo at napakabangis. Pero kapag nasukol na kayo, saka kayo magpapaawa. At ngayon, higit pa sa dinanas ng mga nilapa nyo ang dadanasin mo! Hindi po ako yun. Hindi ko po alam yung sinasabi nyo. Teka, huwag po kayo lalapit. Tulong! Mang Ruben, tulong! Kahit pa magtawag ka, sabay ko pa kayong kakatayin. Ngayon, uunahin ko yung mga braso mo. Anak na, ano yan? Sino yan? Ganun ha? O sige. Ikaw bata, mukhang dumating na yung tatay mong aswang ah. O sige, mas maganda to. Hindi ko po yun, tatay. Masungit yun, mama na yun. Pakawalan mo lang kasi ako dito. Ano ba? Wala akong pakialam kung ano mo siya. Basta pareho ko kayong... Bibitawan mo ako! Habang nakabitin ako ng patiwarek, kitang-kita kong nilundag ng isang itim at payat na nilalang yung nakahuli sa akin. Agad siyang naisalya sa lupa. Nasakmal ang balikat niya.
Dumugo rin ang mukha niya nang bigwasan siya. Sasakmali na nga sana siya sa leeg, pero may isa pang sumulpot. Bitawan mo ako! Bibitaw! Naku, hindi siya bibitaw ng tagagubat. Lalapain na lang din si Nun. Sino yun? Si ano yun ah? Kaya ako na pagbibintangan eh. Dahil sa kasibahan mo, aswang ka. Sumulpot si Mang Ruben. Lumaki ang katawan at humaba ang buhok. Namula rin ang mga mata niya. Hinatak niya ang aswang na lumalapas sa nakahuli sa akin. Saka paulit-ulit ipinaghampasan yon sa mga puno. Pero nakapiglas ito at sinagpang siya sa leeg. Binalibag niya ang aswang at agad naghilom ang sugat niya. Mula sa malayo ay muling lumundag ang kalaban. Pero naabangan niya. Sinalubong niya ito ng mga kukong bumaon sa dibdib. Dinukot ang puso nito at bumulagta ang aswang na nangingisay. Ano ka ba naman, Joros? Hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang lalayo? Pero, paano po yung nakahuli sa akin? Paano na po yun? Tara na. Wala na tayong magagawa sa kanya. Ako, kung sa bagay, salbahe rin siya eh. Teka, gumagalaw pa siya. Kayong mga aswang, isinusumpa ko. Hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko na igaganti ang mga mahal ko sa buhay. Dahil sa ito, balang araw, magkikita pa tayo. Papahirapan ko kayo hanggang sa tuluyan kayong pamatay. Tandaan niyo yan. Bahala ka dyan. Salbahe ka eh. Sa paghihingalong yun ang nakahuli sa akin ay sigurado akong mamamatay na siya. Pero nang talikuran ko siya, parang may naiwan sa puso ko mula sa mga sinabi niya. Sinundan ko na si Mang Ruben na naglalakad na pabalik sa kubo. Oh, Joros, kumain ka na. Wow! Bansit po ba yan? At saka, wow! Oo, siopaw yan. At saka pansit. Mga paborito mo. Sige na. Kumain ka na at pagkaubos mo niyan meron ako ibibigay sa'yo. Sige po. Kumain na rin po kayo. Dapat po, hati po tayo dito eh. Hindi na, Joros. Ikaw na lang. Ang sarap po nito. Ang sarap. Wala po bang kalamansi? Oo nga pala, sorry. Pero ayos lang. Masarap pa rin ito. Oh, dahan-dahan. Baka mamaya mapulunan ka eh. Huwag mo isubo ng buo yung sapa. Pambihira kang bata ka. 4 naman yan. Hindi ka naman maubusan. Kumain rin po kasi kayo. Ang dami-dami po nito. Teka, nga pala, bakit ang bait mo sa akin ngayon? Dati, puro kamote tsaka gulay lang tayo ah. Minsan, mga hayop dyan sa gubat. Bakit po ngayon meron ng pansit? Kasi, basta, kumain ka na lang dyan tapos pagkatapos mo dyan, lumabas ka. Meron ako sa iyo ibibigay doon. Habang kumakain ako ay naalala kong yun nga pala ang araw na itinakda ni Mang Ruben bilang kaarawan ko. Yun daw kasi ang araw kung kailan ako napunta sa kanya. Matapos kong kumain, napahilata pa nga ako sa sobrang busog at sarap ng kinain ko. Nakatulog pa ako noon at nagising na lang ako sa mababangis na ingay at kalabugan sa labas ng kubo. Nang dumungaw ako, si Mang Ruben, inaatake ng di bababa sa 10 nilalang. Mga anyong tao pero napakabangis ng kilos at ungol. Naku, Mang Ruben, napakadami po nito. Naku, Mang Ruben, wag! Huwag kang lalabas! Ligtas ka dyan, Joros! Huwag kang lalabas, wag! Hindi po! Tutulungan po kita! Mamamatay ka po dyan! Tutulungan kita! Sinabi huwag kang lalabas eh! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Hindi ka nila magagalaw dyan sa kubo! Hindi sila makakapasok dyan! Kaya dyan ka lang! Mang Ruben! Naku! Ano gagawin ko? Hindi ko sila kaya kapag lumabas ako doon! Pero bahala na! Bahala na!
Palagya! Bata! Tukutin mo yung nasa ilalim ng pabag! Hawakan mo maigi yun! Dalawa yun! Huwag mo silang ilalayo sa'yo! Hawakan mo! Panayan at Chris! Huwag mo bibitawan! Sige na! Sige po! Napakatalas itong Chris! At saka, ito, pana! Pero kakaibang pana to. Alam ko na, humanda kayo aswang sa akin! Hoy! Bitawan niyo si Mang Ruben! Yeah! Jonas! Ba't ko lumabas? Sinabi na... Ah! Makikita natin ngayon! Bitawan niyo si Mang Ruben! Yeah! 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 Siyempre takot ako noon dahil alam kong aswang ang mga umaatake kay Mang Ruben. Napakaraming aswang, pero mas nangibabaw ang kagustuhan kong iligtas ang taong kumupkup sa akin. Gamit ang napakanipis na Chris o yung maliit na itak, pinaghahataw ko ang mga aswang na naaabot ko. 3 agad ang sumugod sa akin, pero nakakaiwas ako at pinagtatatagpas ko ang mga ulo nila. Namamalayan ko na lang na tinatangay na ng isa sa kanila si Mang Ruben. Tatakas kayo Sige, tignan natin. Itong panayanda ako. Hindi kayo makakalayo sa akin. Ayun! Sabol! Bitbit si Mang Ruben ay palipat-lipat sa mga puno ang isang aswang. Matyaga ko itong sinundan. Tinansya ko ang bilis nito at ang bilis ng pagpapalit ng direksyon. At nang makalkul ako na ang galaw nito, inasinta ko siya at tinamaan ko sa batok. Sumubsob yung aswang at nabitawan niya si Mang Ruben. Mang Ruben! Mang Ruben! Mabihira kang bata ka. Hindi ba't sinabi ko na huwag ka lalabas sa kubo? Gusto ko po lumabas Naputol po yung braso niyo, Mang Ruben. Tapos yung leg saka dibdib niyo po. Naku, ang dami niyo po sugat. Huwag po kayo mamamatay, Mang Ruben. Ayoko po mag-isa. Huwag po kayo mamatay. Hindi ako mamamatay, Joras. Hindi kita hayaan mag-isa. Pinilit ko talagang pigilan pero sumabog pa rin ang emosyon ko noon. Napahagulhol na lang ako nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Mang Ruben. Mula ulo hanggang paa nito, taddad siya ng napakalalaking sugat. Warak ang leeg at dibdib niya at para siyang tinalupan at kinatay ng buhay. Bumuhos ang napakalakas na ulan at bigla akong may naalala. Lalo pang lumakas ang ulan noon at wala yung pinag-iba sa gabing huli kong narinig ang boses ng nanay ko. Ang nanay kong hindi ko na nakita pa. Pero sa gitna ng maladilubyong bagyo, narinig ko ang bulong ni Mang Ruben. Tumayo ako. Napakalaking tao rin kasi ni Mang Ruben, kaya talagang mas mahirap siyang buhatin para sa payat na batang gaya ko. Pero kahit pakaladkad, naiuwi ko si Mang Ruben sa kubo. Mang Ruben, huwag ka po mamamatay. Kapag po ikaw yung namatay, kapag namatay ka po. Bata, ano ba? Ano bang iniiyak mo, bata ka? Yung sinabi ko sa'yo kanina, huwag mo kakalimutan yon. Mula ngayon, ayoko na makikitang umiiyak ka, ha? Malakas kang bata ka. At magiging mas malakas ka pa. At hindi ka na mag-iisa. Hindi gaya noon ng napakarami at malalaking pinsala ni Mang Ruben ay napakabagal gumaling. Siguro dahil mas malalakas na aswang ang mga nakainkwentro niya. Kitang-kita ko rin talaga kung paano siya pinagtulungan ng napakalalaking aswang na yon. Lumipas nga ang 1 taon bago muling nakabangon si Mang Ruben. Pero ang katawan niya hindi na nakabalik sa dati. Paano po ba? Ganito po ba? Ganon? Ayusin mo yung hawak. Igitna mo yung kamay mo. Yung mga paa mo, itanim mo maigi sa lupa. Taytayin mo yung tuhod mo at huwag mo nga masyadong matigas. Ibaluktot mo na konti. Ayan. Kanang kamay yung gabay mo, ano? Edi yan yung kaliwang paa mo ang dapat nasa bandang unahan. Yan kanan mo ang suporta. Ihahakbang mo lang yung pag-abante kapag aatake ka. Tapos kapag umilag ka, gagamitin mo maigi ang kanang paa mo para makatras ka. Naku, ang dami naman po nun.
Ang bilis niyo naman po magturo eh. Aba, hindi tayo hintayin ng mundo, no? Mas mabilis pa ang mga kalaban mo kaysa sa bibig ko. Sige na. Yung katawan mo, ibaloktot mo lang kaunti, ha? Dapat magaang lang yung paa mo. Huwag lalapad-lapad sa lupa. Sige nga, tignan natin. Susugurin kita, ha? At dapat makaiwas ka. Bigla na lang akong dinamba ni Mang Ruben at tumilapon ako. Paulit-ulit niya akong sinusugod. Sa likod, sa gilid at sa harap. Hanggang sa masanay na nga akong umiwas. Hanggang sa parang hangin na ang katawan ko sa gubat. Hanggang sa ang mga paa ko, parang kidlat na sa bilis. Sinanay rin niya ako sa pana at ang mga hayop sa gubat ang pinagpapraktisan kong asintahin. Pinag-aasinta rin niya ako habang nakasabit sa puno o di kaya ay habang nahuhulog mula sa puno. Grabe. Ang sakit na po, Mang Ruben. Kaya magaling. Kapag masakit na yung katawan mo, at kapag hindi mo na ito mabuhat sa pagod, sa sakit at hirap, doon lalabas ang tunay mong kakayanan. Kaya ito, mas bibilis ako pa, ha? Yeah! Ano po? Teka lang po! Mamatay-matay talaga ako sa mga pagsugod ni Mang Ruben. Pero tama siya. Nung nasagad na yung katawan ko, doon ko nahigitan ng dati kong kaya. Dahil sa mahirap na kondisyon ng gubat at dahil sa hindi karaniwang bangis ng atake ni Mang Ruben, sa murang edad ay naging malakidlat ang kilos ko. Hindi na pangkaraniwang tao ang kakayahan kong lumaban noon dahil hindi naman tao ang nagsanay sa akin. At nang mas nagkaedad na ako, doon ko na nasubukan sa totohanan ng lahat ng pinagsanayan ko. Oh, bata, tandaan mo, ha? Yung babaeng... Opo, tanda ko na po. Yung babaeng yan, kukunin ko. Magbilang lang ho kayo, ha? Pagkatapos ng 1 minuto, nailabas ko na yan. Sige na ho. Ay, napakayabang mo namang bata ka. Bahala ka. Tandaan mo lang, ha? Oras na mag-anyong baboy ang awok na yan. Talo ka na sa palakasan ng katawan. Oo nga ho. Kaya ko na ho yan. Dyan na ho kayo. Sa isang malaking bahay, dinala ang isang dalagang tinangay daw ng mga aswang. Si Mang Ruben sa labas lang at nakaabang. Parang lookout, kumbaga. Putol na kasi ang kanang braso niya. Bakal na ang kaliwang binti niya. At sa tindi ng laso ng laway ng mga umatake sa kanya noon, talagang hindi na naghilom ang iba niyang pinsala. Kaya ako na ang humarap sa mga posibleng kalaban. At ngayon, papasukin ko ang sinasabing lungga ng mga awok. Isang uri yun ng aswang. Winasa ko talaga yung bubong at lumusot ako pababa. Ano? Gulat kayo, no? Kilala niyo ba ako? Hindi, magpapakilala ako ngayon. Ano? Lapit! Lapit! Miss, kumalma ka lang dyan, ha? Makikipagsayaw lang ako sa mga pangit na to. Sinamantala ko talaga ang pagkagulat ng mga aswang. Pinaghahagupit ko sila ng buntot pagi. Ang nakakalapit, hinahati ko gamit ang kris na binabad sa bawang, sa asin at kalamansi. Ni hindi nakapagbagong anyo ang mga aswang. At wala pang 1 minuto, bagsak na ang mga yon. Kinarga ko ang walang malay na dalaga at sa bubong ulit ako lumabas. At bago nga ako tuluyang bumaba ay hinulugan ko ng granada ang loob ng bahay. Granada na siksik ng mga pako na gawa sa pilak. Ano, Mang Ruben? Nangawit ka ba? Ang tagal ko, no? Oo, 40 segundo lang eh. Oo na, sige na, magaling ka na nga. Ngayon, iwan mo na yung babaeng yan dyan, ha? Ano? Hindi ho. Dadalhin natin to. Aba, alam mo naman siguro. Opo, magiging aswang to. Kaya nga dadalhin natin to eh. Tara na. Pakihawi nga po yung mga gamit sa likod tapos ilalagay ko siya dyan. Tikas talaga ng ulo mo, Joros. Walang nagawa si Mang Ruben. Ang mga lagare, martilyo at iba pang gamit pang alwagay, isinilid na lang niya. Hinarurot ko yung jeep namin. Malapit lang naman ang bahay namin pero 3 oras akong kung saan-saan pa umikot. May mga nakasunod kasi sa amin at kailangan ko silang lituhin.
Ay, nako. Ano, nakita mo na yung ginawa mo? Oo na ho. Sumunod lang naman sila eh. Hayaan nyo, kapag natsyempohan ko yan tatantarin ko talaga yung mga yan. Kanina, gumana yung ipinaligo mo langis. Hindi ka nasagap. Ngayon, bitbit na natin yung babae yan, tapos siya isasagapin nila. Iwan mo na nga yan. Ako na pong bahala dito, Mang Robin. Hayaan nyo na ako. Umaga na nang makarating kami sa bahay. Agad ko sinuri ang dalaga at hindi maganda ang lagay niya. Kaya naman si Mang Ruben, lalo akong hindi tinantanan. Haba, Joros. Ano ba talagang gusto mo mangyari dyan? Ikaw ho ba? Ano bang gusto niyo mangyari dito? Sinabi ko naman sa'yo magiging aswang yan Kaya dapat iniwan na natin yan doon pa lang. Magagawan ko po yan ng paraan. Nga pala, mamayang hapon tuloy po tayo kila Kapitana. Pero uunahin natin sa tanghali yung tindahan ni Incheck ha. Palalakihan daw yung bandang likuran Ganon? Mang Robin, kayo na lang po siguro yung gumawa dun kila Incheck. Pwede naman. Kaya mo bang mag-isa yung kay Kapitana? Opo. Repair lang naman yung kisapin nun Sakto yun. Baka mamaya mayroon pa po ako masagap doon. Ano? Nandun ba daw yung anak na lalaki? Mula nga raw nung natagpuan may mga dalagang patay, bihira na daw yung anak doon. Sakto yun. Sisirain ko pa nga yung kisame nila Para mas magtagal ako doon, mas makakapag-imbestiga pa ako. O siya, sige. Diskarte mo yan paano yung bitbit mo na yan? Magtatrabaho pa tayo. Kakadena ko na lang ho. At sigurado ako mamaya pa yung gising yan. Pinaliguan ko na rin ng langis kaya hindi na masasagap yan ng mga aswang na yun. Sige na ho. Bibili na pala ako ng mga lagares saka martilyo mamaya. Kabibili mo lang nun At saka nandyan pa yung mga luma. Pwede pa yung... may gagawin po sana ako sa lumang martilyo Meron po ako naisip na bago armas. Papakita ko po sa iyo mamaya. Sige ho. Sa araw ay mga karpintero kami. Sa gabi naman ay nakikipaghabulan kami sa mga aswang. Tinuruan kasi ako ni Mang Ruben na mag-alwage at yun ang hanap buhay namin. At dahil din sa pagkakarpintero, kung san-san kami nakakarating at nakakasagap ng mga bagay-bagay na tungkol nga sa aswang. Nagiging paraan din ang trabaho namin para magmanman sa mga target naming aswang. Saan daw lilipat sila, Kapitana? Doon daw po sa kapatid niya sa kabilang baryo. Mang Ruben, pakiabot nga po sa akin nung panghinang. Tapos, yung anak daw na lalaki talagang itinago na. Doon sa bahay, may nakita ko mahabang buhok. Meron mga bahid ng dugo Pero kulang pa talaga yung nalaman ko. Pero sigurado ako, papatawag ulit ako nun. Kasi yung water dispenser nila, sinira ko talaga yun Kapag bumigay yun, papatawag ulit ako nun. Pati yung bubong nila, ginawa ko na ng paraan. Ibabagsak po talaga yung gilid doon kapag tumagal. Di ako ulit yung tatawagin doon. Di ba? Eto, tapos na pala yung armas na ginagawa ko Aba, ano yan? Barel? Mukhang basura yan Pinagtagbi-tagbi bang martilyo yan? Palibasa, gurang na po kayo Hindi mo alam yung itsura ng astig improvise po na baril yan. Gawa po sa mga lumang martilyo. Saka sa kung ano nung tools natin. Pero, eto po, tignan mo. Puputok, di ba? Aba, teka, pupulutin ko yung bala. Lintek na. Naku, pilak po yan. Ang yabang po kasi ng mga impaktong yun kapag tinutukan ng mga baril Ngayon, sigurado ko pag tinamaan sila nito, mamimilipit talaga sila sa sakit. Saka ito, ano yan? Aba, granada yan, siraulo ka. Delikado dito yan. Si Mang Ruben naman wala ito kundi alisin yung safety pin. Ito yung ginamit ko na isang gabi Imbis na ordinaryong sharpnel lang yung laman nito dinurog na pilak talaga yung magtatalsikan dito. Sakto to kapag maramihan yung kalaban. Bukas po na umaga gagawa pa ako ng cross na pana. Yung dipindot. Mainam naman talaga to mga sandatang to.
Pero mas epektibo pa rin yung bawang, asin, buntot page, tsaka yung itak. Effective din yan, no? Tsaka depende kung sino yung gagamit. Sigurado ko kapag ikaw yung gagamit, malamang supot lahat yan. Kasi kayo mismo yung supot eh. Ako pa talaga? Alam mo, ilang taong ka na sa akin parang wala naman ako naaalala na dinala kita para magpatuli. Diyan na nga ako kayo. Pagtapos po ng trabaho, kita na lang tayo dun sa karinderya malapit dun sa kanto ng simbahan ha. Pupuntahan natin yung nilapitan nila, Kapitan. Bakit ka napipikon? Hoy, bumalik ka dito! Pero, Joros, itong ginawa mong baril, okay talaga to. Huwag niyo pong galawin yan. Ako na magdadala niyan. Sa inyo na lang yung mga sinaunang sandata. Sige ho, mauna na po ako ha. Huwag niyo kakalimutan yung bawon yung pagkain. Nakabalot na po dyan. Ni minsan hindi ko tinawag si Mang Ruben na tatay o lolo. Pero ganun lang talaga kami sa isa't isa. Lagi kaming nag-aasaran, pero lambingan lang naman namin siguro yon. Pero si Tata Ruben, talagang hindi ko siya ipagpapalit. Hindi lang niya ako sinalo, binuo at pinatibay niya ang pagkatao ko. Isang aswang na umaruga sa isang tao kaya sa kanya ko nakuha ang isang kakaibang prinsipyo. Prinsipyong ipaglalaban at ipagpapatayan ko talaga bilang pagkilala sa kanya. Hindi lahat ng aswang kailangan patayin. Napakarami aswang na kailangan ng tagapagtanggol. Para lang silang lahi ng tao eh. Sa mga aswang mayroong mabuti. Meron din masama na palaging pahirapan yung mga mabubuti. Kaya ako yung mamamagitan sa kanila. Ang mabubuting aswang, hindi ko pababayaan yon. Tama yan. Kapag narinig yan ng ibang manunugis, pagtatawanan ka, o ikaw yung pagdidiskitahan. Isubukan lang nila na kantina ko. Talagang papatulan ko talaga sila. Yan yung problema sa'yo eh. Mukha ka lang kalmado pero lagi kumukulo yung dugo mo. Oh, ayun oh. Nagsipasok na ibang kaanak nila. Ano kaya ang balak ng mga ito? Ano? Parang higit 20 katao yung pumasok doon sa loob eh. Mahirap pasukin yan ngayon eh. Kailangan ko pa maghintay. Pero kapag inaabot tayong 2:00 dito, alis na tayo. Oh, bibiglayin ko na lang yung mga yan. Ayun oh. Meron na sila pinapasok doon. Mga tao yun ah. Nalintikan na. Ano kaya yung balak nila doon? Baka pinalaman pa nila doon sa anak ni Kapitana. Anong gagawin natin ngayon? 4 agad yan na madidiskasa ko sakali. Ipapasok na po ako. Sakto. Matetesting ko na rin tong bagong armas ko. Hoy, balak mo na talagang gamitin yung laruan mo yan? Hindi to laruan no. Papakita ko sa inyo. Dyan po muna kayo ah. Basta talasan yung pakiramdam nyo. Minanman na namin ang isang malaking bahay sa gitna ng bukid noon. Malaki at kilalang angkan ang nakatira doon at mga aswang ang mga yon. Nung una, puro kapamilya lang nila ang labas-masok doon at parang may pagtitipon. Pero ng mga taong wala nang malay ang ipinasok. Kumilos na ako. Dahil ako ang nagkarpintero sa bahay na yon ay kabisado ko ang mga pwedeng lagusan. Dumaan ako sa kisame at gumapang ako pababa sa mga butas na ako rin ang gumawa. May kakaiba akong narinig na ingay, kaya naman binilisan ko na ang pagkilos. Sikip dito. Kahit ako yung gumawa nito, hindi ko inaasahang mahirapan ako. Ibang klase. Hindi na talaga normal yung mga sigawan dito. Parang nilalaban na. Ako, nahuli yata ako. Nagtagal ako sa pagsuot sa mga lagusan. Kahit nagpahid ako ng langis para hindi masagap ay kailangan ko pa ring mag-ingat. May naririnig akong manakanakang daing na parabang may nilalapa. Gumagala na ako sa mismong bahay at naobserbahan ko ang kakaibang kilos ng napakaraming nandun. Aligaga silang lahat at mula sa basement ng bahay, halos nagtatakbuhan. Kahit nangangalay na nga ako ay matyaga akong naghintay hanggang sa makatsyempo akong makababa dun sa basement. Puro dugo to ah. Pero parang hindi galing sa tao. Ano kaya ang nangyari? Shh!
Saan galing yun? Gusto nyo talaga makipaglaro ha? Sige, pero galingan nyo magtago. Kapag naunahan ko talaga kayo. Hoy! Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! Huwag ka masyado manggalaw! Kapitan Lino, bakit po duguan kayo? Ano po nangyari sa inyo? Tapos maluba po kayo, Kapitan. Huwag ka maingay. Nandyan lang sila. Kapitan, inatake po ba kayo na aswang? Yung angkan nyo? Hindi, ibang angkan yun. Pero mamaya na ako magpapaliwanag. Mabuti rin dumating ka. Pero magkubli ka muna. Pilitin mong hindi mahalata yung presensya mo. Gulat na gulat ako sa kalagayan ng pinuno ng angka na yon. Namamaluktot siya sa sulok at tila nagtatago. Nang lingunin ko yung paligid, tumambad sa akin ng hindi mabilang na katawang nakahandusay. Puro nasaan yung aswang. Lahat sila winarak ang mga katawan. Sinunod ko na lang muna ang kapitan dahil kakaibang panganib ang nararamdaman ko. Kapitan, kailangan niyo po sabihin na malinaw sa akin. Dapat malaman ko po kung ano tong harapin ko. Bakit nagkaganyan po halos yung angkan niyo? Para pong kinatay na aswang dito ah. Ano po ba talaga yung kalaban niyo, aswang? Joros! Isang agaras! Isang agaras! Agaras, yun yung aswang na lumalamon kahit kapwa aswang. Ano yan? Meron po bang galit niyo sa angkan niyo? Si Gabo! Si Gabo yan! Si Gabo ho? Anak niyo po yun ah. Oo. At siya yung may gawa nito sa amin. Oo. Paano po nangyari yun? Awak po yung uri niyo, di ba? Sabi niyo agaras yung matake sa inyo tapos si Gabo po talaga? Mahabang paliwanag. Pero para pasiplihin natin, nagising nga isang masamang ugat sa puso niya. Kaya lumitaw sa kanya ang isang kasuklam-suklam na aswang. Narito ang bungangkan namin para sana magsagawa ng ritual. Balak namin alisin at lunasan ang kondisyon niya. Kaso nagwala siya. Lahat ng naaabot niya, dinurog at nilapa niya. Wala kami laban. Ang sarili niyang ina. At maging ang sarili niyang ina, nilapa niya sa harap ng lahat. At eto na, halos maubos na kami. Kaya bilang ikaw ang manunubos, tulungan mo kami, Joros. Maawa ka sa amin. Hindi namin kaya. Tutulong! Tutulong! Kapitan! Hindi. Ikaw? Hindi ka dapat nangilam dito. Mabuwang ka dito. Lalabunin at buburay ko. Tulong! Tulungan mo kami! Tulong! Hoy Gabo! Binabalaan kita! Bago ako gumawa ng akbang, bitawan mo yung tatay mo! Nang makita ko ang anyo ng aswang na humata kay Kapitan Lino ay lalo akong nayanig. Napakalaki ng katawan nito, pero hindi pantay ang mga braso at binti at parang naaagnas. Ang mukha at tenga niya, mistulang tinahilang sa balat. 4 ang mata, pero 2 ron ay parang walang buhay. Sa sobrang abnormal ng itsura niya ay natigilan ako. At doon ako nagulat sa sumunod. Gabo! Huwag na sana tayo umabot sa... Halos mabali yung leg ko doon. Pero paano nangyari yun? Layo niya. Paano niya ako naman... Paano nangyari to? Umaba yung braso niya. Gabo! Bitawan mo ako! Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Huwag ka na mangailam dito! Joros! Marami siyang nagagawang kakaiba! Kaya huwag ka na kukurap! Parehas ko ay lalabunin! Ihilamos ko sa inyo ang sarili niyong dugo! Naisan mo ko! Pero hindi ito ganun kadali! Hawak kita! Kaya wala ka na magagawa! Ano yun? Nagdakawa natin! Ano? Ano? May nakapulupot na manipis na wire sa katawan ko. Nakakonekta yon sa relo ko na may igniter. At kapag pinindot ko ang igniter, gagapang ang kuryente sa wire. Oo, medyo makukuryente din ako.
Pero aabot din ng kuryente sa kung sino man ang may hawak sa akin. Kaya naman nabitiwan ako ni Gabo at pati na rin si Kapitan Lino. Paano nangyari yan? Meron ka anting-anting. Anong klase anting-anting yan? Naisan mo ako kanina, pero ngayon, ako naman! Ha? Nagdala ka pa talaga ng bulok na baril-barilan. Basurero ka, hindi ka kapatid. Ano yan? Bakit? Ano itong sugat ko? Bakit tumalab sa akin? Ano? Nagulat ka ba? Mukhang tumalab sa iyong basura baril-baril ako! Ano? Hindi! Yung bala pumasok sa katawan ko! Parang nagkakalat tapos sa loob ko! Parang sinusunog! Para nga masigurong hindi na ako maaabot ng humahabang kamay ng agaras, lumayo na ako ng husto. Saka ko pinagbabaril ang aswang. Kitang-kita na nabubutas ang katawan nito. Napapaiktad pa siya sa bawat tama. Pero talagang makunat ang aswang. Kahit nanghihina na ay nilundag pa rin niya ako. Pero nakabunot ako ng kris at naisalubong ko yun sa kanya. Naitara ko ang kris sa isa sa 4 niyang mata. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Nadali din kita! Ano? Hindi ko gusto pumatay na aswang pero yung kaya... Ano? Akala mo nakaisa ka! Ano yan? Meron lumalabas sa mata niya! Mula nga sa isang mga mata nito ay biglang lumabas ang isang pahaba at nakakadiring bagay. Para itong linta. Tinusok ako nito sa sikmura at diretso itong pumasok sa loob ng katawan ko. Nalilambot ako dahil parang hinahalukay nito ang mga lamang loob ko. Aray! Ano to? Parang may sumisip-sip na lamang ko! Ano to? Gamit yan! Sisimutin ko ang lahat ng laman loob mo! Hindi! Ano yun? Bata! Mang Ruben! Mang Ruben! Huwag kang lalapit! Nanginginig na ako noon at napaluhod na ako. Pero dumating si Mang Ruben at tinamaan niya ng pana ang agaras. Lumiyab yung agaras. Tinagpas ko ang parang dila na pumasok sa katawan ko. Lumayo ako sa agaras at saka ko inubos ang bala ko dito. Lalo itong nagliyab. Dinampot ko si Kapitan Lino na wala ng malay at mabilis kaming humarurot palayo ng bahay na yon. Mang Ruben, tumabi po kayo dyan. Ako na ho magmamaneho. Ang bagal niyo mag-drive eh. Kapag ganyang mamamatay ka na, manahimik ka na lang. Hindi ko alam kung anong ibang bagay yung pumasok sa loob mo eh. Nakita mo ba yung itsura doon? Abnormal na aswang yon. Hindi lang basta agresyon. Masyadong halimaw yon. Kahit gaano ka abnormal yon, napulbos ko pa rin na. Mamamatay ka naman oh. Alam mo ba kulay berde na yung balat mo ngayon? Baka nalaso ka. At ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan sintomas ng pagkalason. Kahit anong lason pa yun, wala yun. Wisit kasi agaras yun eh. Kung ano-ano pa yung nagagawa sa akin. Akalain mo ba namang humahaba yung kamay? Ano yun, goma? Meron akong kutob na pinaghalo-halong uri na aswang yung dugo niya. Pero hindi talaga normal yun. May kung anong ginawa sa kanya. Kapitan, sigurado ako meron ka alam. Tama po si Mang Ruben, Kapitan. Alam po ba talaga nangyari doon? Nung bata yun, natatandaan ko. Iniligtas ko pa siya na muntik pa siyang sunugin ng mga tao. Tapos yung asawa niyo, di ba mandurugo yun? Dati muntik na siyang pugutan ng ulo. Tapos ngayon si Gabo, bakit nga ba nagkaganyan? Nagkasakit ho ba o talagang kakaiba yung itsura niya? Kadiri minsan agaras tapos minsan di ko talaga malaman. Ang alam ko lang, ang sabi ng ina niya, sinumpa raw ng angkan niya nung pinagbubuntis pa lang niya si Gabo. May lahing mang babarang din yung angkan niya eh. Kaya ganun. Sinumpa? Sama talaga ng lolo't lola niya. Pero, Kapitan, pasensya na po kasi kailangan ko talaga gawin yun kay Gabo. Nabutas yung gulong! Mang Ruben, kontrolin niyo! Babangga po tayo! Hindi ko kaya! Dalawang gulong yung nadali!
Umikot-ikot nga yung sasakyan at tuluyan na kaming sumalpok sa puno. Bumaliktad ang jeep at tumilapon kaming lahat palabas. Nakadapa ako noon at pag-angat ng ulo ko, isang grupo ang nakapaligid sa amin. Tinututukan pa kami ng barel. Gaganda ng baril nyo Ang haba niyan. Huwag yun may tutok sa mukha ko yan. Manahimik ka! Kukunin ko yung aswang na yan tapos papatayin ko kayo! Ano ba naman yan? Masyado naman kayong hati. Bakit ba? Ano ba atraso namin? Saka nga, babaan nyo nga yung baril nyo? Anong atraso? Tinatanong mo kung anong atraso ng aswang na yan? Komedyante ka talaga kahit hindi ka kalbo eh. Ilang linggo na gabi-gabi may nagkakagulo sa amin. Nagkakahabulan dahil may mga umaaligid sa mga kabahayan. Tapos may matatagpuan pang mga kawatan na wala na mga lamang loob. Ilang buntis na yung natagpuang patay kinaumagahan. At wala na yung mga sagol sa sinapupunan. Tapos tatanungin mo pa ako kung anong atraso ng aswang na yan. Ano? Loko-loko ka ba? Pero mas loko ka sa lahat ng mga loko. Sa lahat na sinabi mo sa nangyari sa tao, nakita mo ba yung mga aswang na may gawa nun? Anong napatunayan? Aba, talagang kulang-kulang pala sa tornilyo ang utak ng isang to eh. Pag aswang. Lahat ng aswang kumakain ng laman ng tao. Hindi na mahalaga kung sinong aswang pa yan. Basta't may karumal-dumal na pamabas lang. Sigurado akong mga aswang yon. Hindi na dapat yan isa-isahin pa. Hindi na dapat tukuyin kung sino ang may gawa nun. Dahil lahat yung mga yan, kayang gawin ng kademonyohang yon. Kaya dapat lang lahat ng mga aswang pinapatay. Grabe yung baluktot ng utak mo. Talaga, papatayin mo lahat? Lalahatin mo? Di kayo pala yung nababalitaan ko. Kayo yung kumakatay at sumusunog sa napakaraming aswang sa malalayong baryo. Sinasabi tapos pinaparada nyo. Ano yan? Pinagmamalaki niyo yung pagpatay niyo na walang direksyon? Aba, bakit hindi? Para matakot sa mga aswang na yan. Malay mo, may sumuko sa amin. Pero kahit magsisuko sila, iisa lang ang sasapitin nila. Kaya kung ako sa kanila, lumaban na lang sila. Pero kahit hindi naman sila manlaban, basta't dinat na namin sila, siguradong todas na yung mga yan. Pero pahihirapan muna namin. At itong ginagawa namin, suportado to ng mga tao. Masaya pa nga yung mga tao eh. Sa bawat aswang na napapatay at ipinaparada namin, nagpapalakpakan at nagsisigawan sila. Ganon? Hindi dahil kinatuwa ng lahat. Yun na yung tama. At yung walang patumanggang pagpatay nyo, mag-aasik lang ng gulo yan. Hustisya ang dala namin. Kung magkakagulo, edi magkagulo. At saka ang walang kasalanan. Hindi naman sila dapat matakot Anong hindi dapat matakot? Kayo na nga yung nagsabi, di ba? Kahit sumuko, kahit hindi lalaban, totodasin nyo. At hindi yan yung hustisya. Ang pagpatay na hindi nakalinya sa katotohanan. Walang kwenta, karahasan yan. Ang karahasang pinapalakpakan, gagawin niyang halimaw yung mga tao. Kapag nagpatuloy yan, darating ang panahon. Magtatanungan na lang tayo kung sino yung halimaw. Yung mga aswang ba o tao? Hindi naman pwede papatay nyo lang lahat na nakikita nyo. Hindi pwede lahatin yung mga aswang. Nilikha din sila. At kapag... Magrubel! Hayop ka! Ay, wala akong pakialam sa sasabihin nyo. Mga kalaban din kayo. At basta't pinapalakpakan ng tao ang ginagawa namin, ikinagagalak naming ipagpatuloy yon. At ikaw, Kapitan Lino, napakatagal mo nang nakapwesto, hayop ka. Kaya pala ginagamit mo yung pagkaaswang mo. Malamang may alaga kang sigbing kaya sinuswerte ka at hindi ka babakbak na sa pwesto mo. Pero ngayon, bakit napakaraming aswang? Banatan niyo yung mga kasama! Putukan niyo! Mga apo kayo! Ano akala nyo? Diyos kayo para magpataw ng hustisya! Uutasin niyo yung mga buhay na hindi kayo nagbigay! Ngayon, kayo yung totodasin namin! Malito! Mauubos yung mga taong yan! Hoy! Tigilan niyo yan! Magkakapusan na kayo! Kapitan Lino! Patrasin mo yung mga aswang na yan! Kapitan! Hoy! Kayo mga tao! Magsitakas na lang kayo! Hindi nyo kaya yan! Ayaw nyo Sige! Pag-iiwalay ko kayo sa ayaw at gusto nyo! Ay! Sinaulo ka ba? Layo! Magsilayo kayo! Pilak yung tumatalsik! Biglang nagsagupaan ng napakaraming aswang at ang puwersa ng mga armadong manunugis.
Hindi sila basta maaawat. Umuulan na ng dugo sa lugar na yon, kaya isang napakadelikadong kilos ang ginawa ko. Napilitan akong maghagis ng 2 granada. Isang ordinaryong granada pero mas mahina kaysa sa karaniwan. At isang granada na durog na pilak ang inilalabas. Mataas kayong inihagis. Kahit masyadong magulo at marahas, gumana naman ang ginawa ko. Naghiwalay ang magkabilang panig at nagpulasan sila pare-pareho. Pambihira ka naman. O hindi ka ba naman siraulo? Naglabasan yung mga tao, oh. Pati pulis, nagsisugod. Pati ako tinabaan. Aawat ka na lang din eh. Granada pa talaga yung naisip mong gamitan. Mas matindi pa yung ginawa mo kaysa doon sa mga kagaguhan ng mga yun eh. Isa dami po nun eh. Paano ko lang maaawatin yung mga yun? Magkakamatayan lang sila dun eh. Tsaka napakataas ng pagkahagis ko naman dun. Para makatakbo naman sila. Panakot ko lang yun. E di ayun, nagpaawat sila. Ewan ko sa'yo. Tumatanda ka talaga, Paurong Joros ha. Pati ako nagkanda sugat-sugat dahil doon sa pilak eh. Wag na po kayo maglala. Gagamutin naman po kita sa bahay eh. Pero delikado talaga yun, no? Grupong siraulo na sumulpot na naman dito eh. At talagang pinararangalan pa sila ng mga karahasan nila. Mahirap to. Magiging napakadugo nito. Yung mga aswang, hindi naman yan gaganti eh. Mas magtatago lang sila. Pero yung grupo na yan, habang pinapalakpakan ng mga tao at habang sinusuportahan, lalo pang titindi yung mga gagawin nila. At sa loob nga ng 2 buwan ay biglang lumaganap ang mga misteryosong katawang wala ng buhay. Kakaiba ang anyo ng mga bangkay, pero mas kakaiba ang kalagayan ng mga katawan nila. Sila ang mga aswang na tinutugis at itinutumba ng grupong yon. Kung hindi sinunog ay dinukot ang mga puso. Kung hindi naman ay matatagpuan na lang silang kalansay na. Nakagapos sa mga poste at pinasikatan na ng araw. Itapon mo na nga lang yung babae yan, Joros. Nagsasaya ka na lang eh. Ginawa mo pa ng... ano yan? Inulubog mo dyan sa container na yan? Opo. Pero hindi naman basta tubig tong paglulubugan ko sa kanya eh. Benditadong tubig to. Inaluan ko ng ibang gamot na panlaban. Para nitong hugasan yung loob ng katawan niya. Kakatas sa tubig yung kamandago, laway na nagdulot ng yanggaw niya. Ay nako, bahala ka nga dyan. Kung sakaling mapahamak tayo dyan, pagsisisihan mo ha. Ba't naman po tayo mapapahamak dito? Saka, opo, kung sakali man, aakuin ko talaga kung meron mangyari. Doon na ho kayo. Ewan ko sa'yo. Maya-maya lumabas ka na dyan ha. Tapos magtanghalian na tayo. Nagluto na ako ng paborito mo. Sige po, susunod na lang po ako doon. Pero, teka muna. Bakit po? Yang babae niyan, baka naman gusto mong damitan. O kahit takban man lang ng kung anong tele yung katawan niya. Doon na nga po kayo. Hindi ko naman iniisip yung kanina eh. Sana kung sino ka mang babae ka, sana magising ka na. Magtatatlong buwan ka na tulog eh. Walang epekto ang kahit anong itinuro ko sa babaeng yon. Siguro dahil na rin sa mga gamot at panlaban na ibinigay ko. Napapanatili ko siyang tulog, pero hindi pa rin nagbabago ang lagay niya. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya maiwan. Pero baka alam ko rin ang sagot. Ayoko lang aminin. Kasi ang babaeng nagprotekta sa akin nung sanggol pa ako. Yung nanay ko. At siguro siya ang nakikita ko dito. Grabe naman yung Mr. Lau na yon. Pinarepair yung kisame niya, pinadarilang pa yung bodega. Pinatiles pa yung napakalaking tindahan, tapos binarat pa tayo. Wala na nga akong gana magreklamo eh. Pagod na pagod ako. Gutom na gutom pa. Kayo na nga ho yung kumuha ng pagkain natin doon. Munggo po sa akin ha, tsaka sisig. O sige. Tapos ito, pupunta tayo sa tindahan ni Mrs. Nohorda ha. Sige na. Kukunin ko na yung pagkain natin. Namumutla ka na eh. Sige ho. Salamat ah.
Natulala na talaga ako nung tanghaling yon dahil sa pagod at init ng panahon. Nakatanaw lang ako sa labas ng karinderya habang hinihintay si Mang Ruben na kumuha ng pagkain. Napasulyap ako sa jeep namin sa tabing kalsada at nakita kong may isang bata na nakaupo sa loob ng jeep. Maya-maya pa, nasipat ko ang pag-iiba ng mga mata niya. Tumalim at naging pula. Hanggang sa nakita kong kumilo siya na parang pusa at gumapang siya pa ilalim ng jeep. Yung bata, hindi karaniwan yun Pero, ba't ganun siya sa jeep? Bata? Bata! Uy, ba't ka nagtatago dyan? Lumabas ka nga sa ilalim. Hoy, alam ko kung ano ka. Hindi kita sasaktan. Anong pangalan mo? Uy, bata! Stoy! Anong pangalan mo? Ako po si Ninay. Huwag po kayong maingay Umalis po kayo dyan. Hindi ko naman po sisirain to sa sakyan nyo Merong mahabol sa'yo, no? Kuha ko na. Sige lang. Magtago ka lang dyan, Ako nang bahala sa'yo. Hoy, Joros, anong gagawin natin dyan? Dyan sa batang aswang na nasa ilalim. Hindi po siya pwede mag-isa dito Ilalayo natin siya dito. Tara ho. Hindi na nga kami kumain sa karinderya at pinaandar ko ang jeep habang nakakapit sa ilalim yung batang aswang. Hindi na kami tumuloy sa mga susunod naming trabaho. Lumayo kami ng biyahe para ilihis ang mga tumutugi sa bata. Wala na po yung bata? Oo, lumandag na tapos gumapang dun sa maisan na dinaanan natin. Sana lang hindi siya masundan. Ay, naku. Napakahirap po talaga ng ginagawa natin, no? Kulang talaga yung salitang mahirap. Bakit? Napapagod ka na ba? Kung sa pagod at hirap lang, matagal ko na talagang tingilan to. Bakit mo nga ba ginagawa to? Bakit mo to sinamulan? At bakit mo ba to itinutuloy? Dahil po dun sa babae, sa nanay ko, at saka po sa'yo. Ano naman meron sa amin nung babaeng yon? Sa komplikadong sitwasyon, hindi niyo po kasi ako binitawan Hindi niyo ako pinabayaan. Nanay ko, pwede niya ako hindi itakas sa mga taong yon. Pwede naman niya akong iwan para mas mabuhay siya naman sa matagal Tapos kayo, pwede niyo namang hindi tulungan yung nanay ko. Pwede niyo po kung hindi palakihin. Pero ginawa niyo po yon. Ginawa niyo nung babaeng yon. Kahit hindi kailangan. Kahit po napakahirap. Kaya ako, sinisimulan ko ito. Kaya po ako nagpapatuloy. Sa lahat naman may mabuti tsaka masama, di ba? Yung mabuti dapat protektahan. Pangalagaan at pilitin makapagpatuloy. Yung masama na magpapahirap sa mabuti, dapat sagupain. Itutuloy ko po ito. Itutuloy ko kahit anong mangyari. Kahit hirap na hirap po ako. Kahit ipit na ipit pa ako. Kahit minsan nalilito na po talaga ako Kung sino ba yung halimaw? Kung sino ba yung tao? Sino ba yung aswang? Sino ba talaga yung biktima? At saka sino yung nanunugis? Sino ba dapat yung tugisin? Lahat ng tanong lang niya, palagi nagsasalpukan po sa akin. Pero wala ko ibang gabay kundi kung ano po yung mabuti. At saka yung tama. Yung mabuti at tama na pinapakita niyo po sa akin. Pareho lang kaming matigas ni Mang Ruben. Pero ang totoo ay malapit na kaming magkaiyakan noon. Ewan ko rin ba kung ba't bigla naming binalikan ang lahat. Ang dahilan kung bakit namin ipinagtatanggol ang mga aswang. Matapos nun bigla kaming natahimik sa buong biyahe pa uwi na para bang nagkahiyaan kami. At nang makauwi naman, kinabahan ako sa dinatnan ko. Yung babae, wala, anak na. Yan lang nga ba yung sinasabi ko sa'yo Sabi na kasing itapon mo na yan Wala kasing pag-asa na yan. Hindi po, ako pong bahala sa babaeng yan. Wisit, nasaan yun? Wala naman dito sa... ayun! Miss! 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 Nakita ko na lang ang babae sa gilid ng bahay.
Nakatalikod pa siya sa akin at nakatayo lang siya ng tuwid. Nakatanaw sa malawak na bukid sa gilid ng bahay. Ilang ulit ko siyang tinawag pero wala naman siyang sagot. At nang lapitan ko siya. Miss, kamusta? Anong Miss, mag-unos tili ka. Sasapakin kita. Ayaw mo pasensya na, miss. Jonas! Jonas! Ay, naglalaway na. May pangal na. Yung mata niya. Ay, alam mo naman siguro anong ibig sabihin nito kapag ganyan yung itsura niyan. Opo, pero hindi ko papakawalan to. Ako na pong bahala dito. Ay, sige na. Tutulungan na kita. Buhatin natin ng dahan-dahan na. Imbis na magalit ay maluha-luha na lang ako sa panlulumo sa lagay ng babaeng yon. Hindi kasi talaga siya bumubuti, pero hindi ko talaga siya kayang pabayaan. Iniisip ko noon, hindi ako sinukuan ng mga taong nagligtas at nagkanlong sa akin. Kaya bakit ko naman pababayaan ng isang taong wala ng kalaban-laban, gaya ko noon? Miss? Miss, narinig mo ba ako? Miss? Mga aswang, mga hayop kayo! Wag! Kalma, miss. Ako to. Walang aswang dito. Lumipas naman ng 3 linggo. Tuwing gabi lang gising yung babae. Nakatulala sa kisame lang ang tingin. At sa talim ng mga mata niya ay parang anumang oras ay magiging agresibo na naman siya. Nagpatuloy kami sa mga ginagawa namin. Sa umaga ay nag-aalwagi kami at sa gabi naman ay rumoronda. At ang problemang dulot ng grupo ng mga manunugis, lalo lang lumalala. Ay, lahat sila malapitan ng tama ng baril sa dibdib. Sabog ang puso. At saka ito, puro babae tsaka matatanda ito. Puro malapitan ng baril. At saka parang mas mataas ang pwesto nung bumaril, oh. Ay, posible talagang nakaload yung mga yan nung binaril. Tapos ito naman, oh, meron pa nakasaksak na sibat sa ulo. Ay, tama na nga po yan, Mang Ruben. Kontrapangil! Bata! Bata, ano kontrapangil? Sila po yun. Sabi nila sa baryong ito dudurugin at pipilitin at pupulbusin daw nila ang lahat ng aswang dito. Sa loob lang daw ng 4 na buwan. Malilinis daw sa kababalaghan ng aswang ang buong baryong to. Yun ang sabi nila nung kontrapangil. Kontrapangil pala. Yun pala yung pangalan ng grupo ng mga loko-loko na yun. Sige. At ikaw po, ikaw yung manunubos, di ba? Ikaw lang yung may kayang tumapat sa kanila. Hindi namin kailangan ng bayani. Pero ang kailangan namin, yung marunong tumimbang ng tama at mali. Nang masama at saka ng mabuti. Kaya ikaw manunubos, panindigan mo yung tawag sa'yo. Tuluyan ang naglaho si Ninay noon, ang batang aswang na tinulungan namin. Muli kong hinagod ng tingin ng kalunos-lunos na inabot ng mga labi ng mga pinaghihinalaang aswang. Opo, hindi lahat siguradong aswang. At kahit pa masigurong aswang ang mga yon, hindi pa rin malinaw kung sila nga ang mga namemerwisyo sa mga tao. Kaya lalong nagningas ang puso ko noon. Gusto ko na ngang sumabog pero nag-isip ako ng mabuti. Nakatatlo na yun sila ngayong gabi. Todas rin ang lahat ng inabutan nila sa isang purok. Lahat yun pinaghinala ang aswang. Lahat sila butas sa mga puso o di kay binigte. Ang matatanda, ang mga bata'y sinunog. Ang sabi, sa isang gabi, 5 ngayon ang sinusuyod nila. Nakatatlo pa lang. Sasalubungin natin sila. Dahas lang talaga ang dulot nila. Dahas na walang basihan, dahas na walang direksyon. Mga tao talaga, napakatanga. Pumapalakpak sila kasi hindi sila apektado. Ganon talaga ang tao. Hanggat hindi sila nahahagip,
hindi sila matatauhan. Kaya malakas ang loob ng mga damuhon na yon. Dahil mga tao rin ang lumikha sa kanila. Nanggigigil po talaga ako. Nanggigigil ako. Limang nayon nga daw kada gabi. Bawat nayon ay papasukin ang mga bahay o mga purok ng mga pinaghihinalaang aswang. Buong ligaya silang pahihirapan, paglalaroan hanggang sa mamatay. At sa ikalawang pagkakataon, nasabat na naman namin ang pamoso at pinagpipitagang grupo, ang kontrapangil. Ayan na sa inyo! Magkakaalaman tayo ngayon kung sino sa inyo ang pinagpala na makatikim ng bagsik ng kontrapangil! Ayun o! Pito agad yung namimilipid at nagbagongan nyo! Sige mga bata! Hagupitin nyo na yung mga yan! Sino yan? Kumakatok ako eh. Kaso ayaw nyo kami buksan. Dahil may ginagawa kayo kabalbalan. Pakawalan nyo lahat yan! Yung pakailamero komedyante na yan! Sige! Isama nyo yan sa pahihirapan! Kitang-kita namin sa bintana ang lahat. Sa isang bahay ay pinagkasya ang lahat ng taga-nayon na pinaghihinalaan nilang mga aswang. Ginulpi sila bago sabuyan ng asin. Ang iba ay nagsaaswang na pero pinaghahataw agad sila. Dinamay na pati ang mga hindi nagsaaswang. Kaya naman winasa ko ang pinto. Nakaporma agad sila pero naging mas matulin ako. Tumba ang 5 ng ihataw ko ang nasirang pinto. Bagsak ang 4 ng ibalibag ko ang mahabang lamesa. Tinutukan ko ng baril ang leader nila at saka humawak ako ng granada. May lumusop mula sa likod pero pinatumba sila lahat ni Mang Ruben. Aalis ka dito. At hindi ka na babalik. At kapag bumalik ka pa, pupulbosin ko talaga yung dibdib mo! At talaga ba? Ako pa talaga tinututukan mo? Ano yan? Galit ka sa mga pumapatay ng aswang pero wala kang reaksyon sa pamamerwisyo ng mga Huwag mong ihirit yung kalokohan mong baluktot! Aswang man o hindi, kapag merong ginawang mali, dapat sigilin, dapat managot! Pero lahat ng pagkilos, dapat lagi nakabase sa kung ano ang totoo. Hindi pwedeng magbatayan na lang tayo dito! Pero hindi dapat pinaghihintay ang hustisya. Dapat maging mabilis. Kung maghahadapan pa tayo ng katotohanan, nakatakas ng mga demonyong kumatay at lumamon ng mga mahal natin sa buhay. Ibig sabihin ayos lang pumatay ng libo-libo. Kahit makatakas yung totoo may sala. Wala nang dapat mag-usapan pa. Kapag aswang, aswang yan. Walang pag-asa gumawa ng matino yan. Kaya dapat niya pinapatay. Hayop ka! Wala na sa isa magpaliwanag sa'yo! Gagawin mo lang kung anong gusto mo gawin! Wala kaya ka talaga! Tatanda mo itong ginawa mo sa akin! Napalabas ko sa bahay ang leader ng kontrapangil at sa bintana ko siya inihagis. Paika-ika at duguan siyang nagtatakbo palayo. Nagsisunuran naman ang duguan niyang mga alipores. Napaalis ko ang berdugo ng mga aswang. Pero ang takot na inilatag niya, hindi na talaga nabura. At mula nun, bawat paggalaw ng kontrapangil ay sinasalubong ko. Bago pa nila marating ang mga nayon at baryong pakay nila, nahaharang na namin sila hanggang sa bigla na lang silang nanahimik. Ano yun? Yung babae. Bakit nagalit yung mga... Miss? Hayaan mo na. Hayaan mo na ako. Gusto ko na mamatay. Hindi! Uy! Ano ginawa mo sa braso mo? Miss! Miss! Tumambad sa akin ang mga nakasabog na gamit sa kusina. Tigmak din ang dugo ang sahig. Nang sinundan ko ang bakas ng dugo ay nakita ko ang babae na gumagapang palabas ng pinto at naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Dugo na umaagos mula sa braso, balikat at hita niya na para bang nginat-ngat ng kung ano. Yan. Ihiga kita.
Pero bakit? Sana hinayaan mo lang ako. Dapat mamatay na lang ako. Gusto ko na lang mamatay. Dapat ka mabuhay. Piliin mo mabuhay, miss. Hindi pwede. Hindi ko kaya. Ayoko na dahil aswang ako. Hindi mo alam ang pakiramdam ng magising ako. Parang sinusunog yung sikmura ko. Yung lahat ng kalamnan ko. Nanginginig lahat ng ugat ko. At kahit ikaw, kayang-kaya kitang sagpangin at ubusin. Nagugutom ako at ayoko nun. Gusto ko na lang manahimik. Kaya hayaan mo na akong mamatay. Hindi ko hahayaan yan. Halos 1 taong kitang ginamot tapos sinalagaan. Pinilit ko mabuhay ka. Hinanapan kita ng lunas. Hinanapan ko yung lunas yung lagay mo. At hindi pa rin ako tumitigil. Kaya ikaw, piliin mo mabuhay. Pero anong mangyayari sa akin kapag pinili ko mabuhay? Mamumuhay akong uhaw sa dugo at laman. Mamumuhay ako bilang aswang. Aswang na kinamumuhian ko. Mamumuhay ako bilang aswang na may gawa rin sa akin ito. Pwes mamuhay ka kung sino ka talaga. Hindi yung kung ano yung ginagawa mo at tinidikta sa'yo. Mamuhay ka kung sino ka. At kung anong gusto mo maging. Natulungan kita. Nasagip kita noon. Kaya kayang-kaya kitang tulungan. Habang buhay pa kung gusto mo. Ano? Habang buhay? Habang buhay mo akong magiging kargo? Bakit mo naman gagawin yun? Baliw ka ba o mahina lang talaga yung ulo mo? Dahil yun ang ginawa sa akin. Kaya ko yun. Dahil may nagpakita at nagparamdam sa akin noon. Kung wala ka ng pag-asa, mag-iimbento tayo ng pag-asa mo. Kung ayaw mo mabuhay base sa kung anong buhay ang binigay sa'yo, lilikha tayo ng sarili mong buhay. Hindi ko alam kung paano pero napakalma ko yung babae. Yung babaeng kanina lang ay pinagsasasakmal ang sarili para hindi siya makapanakit ng iba. Para rin mapatid na ang buhay niya. At mula noon, kahit gabi-gabing nasusunog ang laman niya sa gutom ay pinili niyang gumising sa bawat pag-akyat ng araw. At hindi ko na malayan, 1 taon ko na palang binabantayan ng babaeng yon. Yun. Luto na. Sarap nito. Alimasag na may mantikilya na may gata. Nako. Mang Ruben. Angel. Mang Ruben, Angel. Tara na, kakain na. Oo, ito na. Wow! Joros, kanina ko pa naaamoy yan ha. Bagay talaga dyan yung ginawa kong burong mangga, no? Teka lang, kukunin ko. Aba, baka naman lasang lupa yan. Nung minsan nagluto ka niyan Naku, Mang Ruben, hindi po yan. Tinuruan ko na yan eh. Nung nakaraan kasi kulang yung... Nako, mamaya na ako kakain. Lalabas muna ako, ha? Si Mang Ruben talaga, oh. Sige na, kain na tayo. Joros, pasensya na ha. Lagi tuloy ganun si Mang Ruben. Nako, masanay ka na, no? 1 taon na naman eh. Ganun lang kasi yun. Kaming dalawa lang talaga yung magkasama ng matagal. Puro lalaki pa kami. Hindi lang siguro yun sa night. Kaya tara na, maupo ka na, oh. Sige na nga. Pero ipagtira na lang natin ha. At ayun na nga, si Angel. Hindi siya anghel na bumaba sa akin kundi mas masasabi kong para siyang bagyo. Bagyong sumira sa lahat ng makakapal na pader na napakatagal nagkulong sa puso ko. Hindi ko namamalayan, lumalambot ang malabakal kong pagkatao. Ang galit na gumigising sa akin araw-araw. Naging gana na makita tuwing umaga ang mga matang nagpapakalma sa loob ko. Teka, paano ba to? Ganito ba yung hawak? Medyo mabigat rin pala to, no? Hindi ganyan. Ganito. Kung makahawak ka naman ng kamay, ha? Bakit? Ina-adjust ko lang naman eh. Mali kasi yung hawak mo sa baril. Tapos, teka ah. Dito ako sa likod mo ah. Uy, Joros, inaamoy mo ba ako? Uy, hindi ah. Ba't naman kita aamoyin? Uy, ginagayad lang kita kasi yung pagkakahawak mo, saka yung forma mo, mali eh.
Malamang medyo lalapit ako sa'yo. Talaga ba? O sige na nga, kahit naglolokohan lang tayo dito. Aba, wala na ako masabi Oh, bakit? Ba't naman kayo tumigil? Wala naman ako sinabi Mang Ruben, tinuturuan lang po niya akong bumaril. Ganun ba? Kaya halos nakayapos na sa balikat mo. Tapos nakahilig yung ulo mo sa dibdib niya. Sige, sabi niyo Yung niluluto ko nga po pala sa loob. Sige na, Joros, mamaya na. Diyan muna kayo. Ano naman tinitingin-tingin niyo sa akin? Ay, ngayon ka lang talaga gumiti ng ganyan. Huwag ka nga. Oh, bakit? Masama ba? Ang ngiti mo siyempre mabuti yan. Pero yung nagdudulot ng ngiti mo sana lang hindi mo pagsisihan Sa totoo lang ay nauunawaan ko naman si Mang Ruben kung bakit mailap siya kay Angel. Ni minsan sa buhay niya wala siyang nakasamang babae. Kaming parehong lalaki ang magkasama simulat sa pool. Kahit yung pangamba niya, mas nauunawaan ko rin. Hindi mo naman kasi pwedeng baliwalain ng panganib na pwedeng umaaligid lang sa amin. Ang daya mo naman! Di mo lang kita matamaan Puro ka naman iwas Uy, munti ka. Sige lang, bilisan mo lang. Nakukuha mo na Hindi lang puro ulo, kombinasyon. Uy! Katawan, ulo, katawan, pati siko. Saka likod ng palad mo, sige lang. Hindi boxing yung tinuturo ko sa'yo, di ba? Pati yung balikat mo, tuhod rin. Huwag puro lakas lang ang katawan. Konting-konti na lang talaga. Tatamaan ka na Ano? Tinamaan na nga ako Para matagal na talaga ako tinamaan. Yan, tinamaan ka na talaga. Pababagsakin na kita Aray ko. Uy, ano nangyayari sa'yo? Ano, masakit ba? Ba't nababaluktot ka na dyan? Akin na nga, hilutin natin yan. Hindi, hilutin ka. Nadali mo kasi. Nadali mo yung kalimbang na imbutido. Anong kalimbang ng imbutido? Wala pala. Sa susunod, huwag ka manunuhod doon Sabi mo kasi gamitin yung tuhod Oo nga, kaso, aray ko. Teka nga, maupo nga muna ako. Time out muna Aray ko, hanggang puson ko yun Parang nakuryente ako. Magkakaanak pa kaya ako? Uy, Joros napahiga ka na dyan sa papag Tapos nakabaluktot ka pa rin. Akin na nga lang kasi, ihilutin na nga lang natin yung sinasabi mong kalembang ng imbutido. Hindi pwede. Tsaka, huwag mo nga sinasabi ang kung saan. Mamaya may makarinig sa'yo Pero, biro, talagang gumagaling ka na Aray, masakit pa rin talaga. Mas mahirap na talaga ilagay yung mga suntok mo. Saka, mas ginagamit mo na yung binti mo At saka, galaw-galaw mo pa rin yung ulo mo. Tsaka yung katawan. Para ba yung sumasayaw ka, ganun? Yung ulo. Ay, oo nga pala, Basta, malapit na. Pag talagang masasana ako, talagang pupulbusin ko na yung mga aswang na yon. Hindi kasi dapat sila binubuhay Balak mo pa rin talagang gumante? Ganti ba yung tawag doon? Alam mo, Joros, nararamdaman ko pa rin yung init ng sikmura at laman ko pagsapit ng gabi. Gabi-gabi yun. At ginawa nila sa akin to. Habang buhay ko na kailangan yung gamot dahil doon. Naiintindihan kita. Pero ingatan mo yung galit mo Tama lang siguro na ibawi mo na yung nangyari sa'yo. Pero huwag ka magpapabulag sa galit. Bata! May lakad tayo. Mamayang gabi kikilos na naman daw yung kontrapangil. Sige maghahanda po ako. Sasama ako, Joros. Handa na ako. Kaya ko na. Hindi. Pero Mang Ruben, Angel, delikado. Saka yung kontrapangil na yun, kilala ko sila. At ito
ganitong kalagayan ko. Baka mas mahanapan ko ng solusyon kapag sumama ako sa inyo. Joros, di ba napakatagal mo na akong tinuturuan? Kaya ko na to. Sige na. Kahit halatang tutol si Mang Ruben sa tingin pa lang ay hinayaan kong sumama si Angel. Lumalaki na rin kasi ang grupo ng kontrapangil, kaya kailangan na namin ng dagdag puwersa. Mang Ruben, sa Masinloc po ba sila? Puro namamasura yung mga tao dun Karamihan nga dun, mga bata lang yung nakatira. Ha! Nagtaka ka pa. Mga maliliit na komunidad lang naman yung kaya pasukin ng mga yun Pero hindi naman sila makakalusot sa atin. Bubulagin natin sila at wag lang merong sasagabal. Sinisiguro ko sa inyo, Mang Ruben. Magiging bentahin niyo ako at salungat sa iniisip niyo tungkol sa akin. Pero, teka lang po, hindi tayo pwedeng dumaan ngayon dyan. Ha? Pero bawal tayo dumaan sa kanto ng simbahan Mas madali tayong makikita dyan Basta, may alam ako. Pero sa mas liblib tayo mapapadaan. Dating release yun malapit-lapit sa patubig. Walang dumadaan talaga doon. At ang labas natin noon, sa crossing nalulusotan nila. Mas madali din natin silang mamamataan doon. Pero hindi ganyan yung ruta natin. Kung mas madali natin sila masisilat, doon tayo. Maging mas alerto na lang tayo. Angel, ihanda mo lahat ng armas. Napapailing na lang si Mang Ruben dahil binabago ko ang mga nakasanayan naming galaw. Pero iba rin kasi ang kutob ko sa lakad na yon. Para bang pinapakagat lang kami. Binagtas namin ang mas masukal na daan ni hindi sementado ang kalsada at napakakitid pa. Ang mga bahay doon, puro sira at abandonado na. Aba, mas malapit-lapit nga ito sa paglabas natin. Doon kasi sa unang daan, merong iikutan pa tayo Mas lantad tayo sa... Naku, Angel? Angel, nainom mo ba yung gamot? Naku! Ha? Sinasabi ko na nga ba? Ako na bahala! Nakalmot ako ni Angel! Hindi! Angel! Angel! Napakabilis talaga ng lahat. Una ay nakarinig lang ako ng napakahinang angil. Nasagap kong si Angel yon. At bago pa nakatugon si Mang Ruben, nawarak na agad ang leeg niya. At agad rin akong nasagpang ni Angel sa leeg. Nawala sa kontrol ang jeep at nahulog kami sa isang hukay. Nawalan ako ng ulirat at nang magkamalay ako, talagang nangilabot ako sa tumambad sa akin. Napakawalang ya! Mga hayop kayo! Aray! Sakit! Sumigaw ka! Sige! Sigaw! Gusto kong sumigaw ka para magising tong alaga mo! Nagkakamali kayo ng pinaglalaroan! Aray! Nagkamali kami ng ginamit na laruan! Abay, oo nga Sa sobrang kunat mong matandang aswang ka, hindi natatalab tong buntot pagi sa'yo! Sige na! Dalhin nyo na to doon! Doon sa mas maganda nating laruan! Isabit nyo! Aray! Yan! Sakto-sakto! Guwapo ka pala kapag nakasabit ka ng patiwarik Sige na! Ibabaan nyo na yan! Aray! Aray! Yan! Ang ganda! Tatagtarin ka rin naman namin Kaya mag-practice ka ng sinasawsaw sa tubig na may asin! Mamaya lalagyan namin ng suka at bawang yan! Tama na! Tama na! Mang Ruben! Hindi! Hoy! Ibaba niyo siya! Ibaba niyo siya! Tignan mo nga naman! Sa ingay nito ngayon ko lang talaga nagising! Sa bagay, ang ganda ng sigaw Total namumulutan kami ng tapang aswang. Ngayon pala tinitingnan na namin kung bagay sa sausawan nitong gurang na ito. Tubig na may asin pa lang Mamaya sabi ko nga diba, lalagyan namin ng suka at bawang ito. Hindi! Mga demonyo kayo! Tigilan niyo yan! Uminaw ka, bata! Uminaw ka!
May mangyayari dito. Wag! Ayop ka, Angel. Kapag nakita ulit kita, babae ka talaga. Yung babaeng aswang na yon, yun, pinapabili ko muna ng inumin. Mamaya makikipulutan yung sigurang na to. Ikaw naman kasi nag-alaga ka ng taong galit na galit sa aswang. Ano nga asahan mo doon? Akala mo magiging kasangga mo talaga yon? Sige na, ilublob nyo lang ng ilublob yan. Pero konti-konti lang saka ihanda nyo tong timba ng dugo. Pag mamamatay na, palalagukin naman natin ang dugo para hindi matuluyan. Nagising ako sa isang bodega. Nakagapos ako at napapaligiran ng mga armadong nag-iinuman. Si Mang Ruben isinabit gamit ang kadena. Ibinababa siya para ilublob sa drum ng tubig na may asin. Bawat pag-angat sa kanya, halos matalupan na siya. Kapag nawawalan siya ng malay ay inilulublob na naman siya sa drum na puno ng tubig na may asin. Hindi siya hinahayaang mamatay para mas matagal pa siyang mapahirapan. At lahat ng yon, ipinapapanood nila sa akin. Mga duwag kayo! Hindi nyo kami kaya labanan na harapan! Kaya biniran nyo kami na patalikod! Diyan ka nagkakamali, bata! Nakakapagod naman kung magpapatay lang tayo ng harapan. At saka sa ginawa mong pamamahiya sa akin, papatay na kita sa isang banat! Aba, hindi naman pwede yon! Ito na yung inumin natin, Erlinda, oh. Dinagdagan ko na ng yelo yan. Oh, Joros, gising ka na pala. Si Mang Ruben. Yon! Sakto pala eh. Ngayon nga lang nagising yan eh. Kakasigaw nung matandang yon. Pero pinapapahinga namin ng konti yung matanda. Pinapainom pa ng asin na may tubig para mas tumagal sa party eh. Kapag ako nakawala dito, hindi ko kayo patato. Solid ka na! Ano, Joros? Malakas na ba yung suntok ko? Ayos ba yung turo mo sa akin? Oh! Aba! Nandito na pala. Iyan na pala yung naririnig ko sigaw sa labas eh. Kapitan? Sinasabi ko na nga ba? Halos kumpleto na, di ba? Isa na lang yung hinihintay natin. Buksan nyo na nga yung mga alak na yan. Umpisahan na natin yan. Darating na rin yun maya-maya lang eh. Alam mo kasi ikaw, Joros, masyado ka kasing maepal eh. Paglaban mo ba naman yung mga halimaw? Bakit? Yung kinakampihan mo, lalo na yung si Kapitan, hindi ba masalimaw yan? Teka lang naman. Hinay-hinay lang naman kayo. Baka naman malata na yan pag nandyan na yung hinihintay natin. Alam mo kasi bata, hindi ganun kasimple ang mundo. Dapat pinalam sa'yo ng gurang na aswang na alalay mo eh. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo, makinig ka ha. Lahat ng pamimerwisyo ng aswang, angkan ko ang may gawa nun. Yan problema, ayaw kaming tigilan ng mga halimaw kong anak. Kaya ngayon, edi lumabas na yung totoo. Kayo mga kontrapangil, hindi talaga kayo nanunugis na aswang na sumasalakay sa mga tao. Di pa tapos magpaliwanag eh. Dami mong sinasabi. Sabi nga diba, hindi ganun kasimple ang mundo. Nung una, talaga namang nangangaso kami ng mga aswang na nanggugulo sa komunidad. Hanggang sa nakatagpo kami ng mga aswang na may pera at may kapangyarihan. O di yun, naging kliyente namin sila. Liligpitin namin yung mga aswang na hindi kabilang sa kanila. O diba, para silang mga matataas na uri ng aswang lang ang makakakilos. Tapos yan, suportado pa kami ng mga bobong tao na yan. At itong babaeng nayanggaw na to, bagong tropa namin to eh. At nakikapitan lino ang paraan kung paano ako makakabalik sa normal. Sa tinagal-tagal ko sumama sa inyo, hindi mo naman nabigay sa akin yun eh. Alam mo kasi bata, kung hindi mo lang na itatanong, napag-eksperimentohan ko ng iba't uri ng aswang. Pati ang perpektong panlaban sa yanggaw. Lalo na kung paano palalakasin ng isang aswang. Kaya lang yung anak ko, masyado siya naging sutil. Sinasalungat ako. Kaya ngayon, pagdating niya dito, tuturo ako siya ng leksyon ng kontrapangil. Pero hayaan muna namin kayo maglaro.
Tinatawa-tawa mo dyan? Napapaliw ka na ba? Konti pa. Konti na lang. Nasisiraan na yata ng ulo itong mga to. Ano yan? Ha? Nandito na. Nandito na yung paktong abnormal. Mamatay kayo lahat! At ikaw yung uunahin ko! Tutuluyan kita! Oh, eksakto pala to eh. Pabutit na tatandaan niya na may atrasyo yung uhugi na yon. Sige! Magbataya kay dalawa! Tagilid ako pero sige lang. Merong ibang mangyayari dito. Umpisa na! Tumayo ka! Hindi ko talaga malilimutan ang malabangungot na itsura ng kakaibang aswang na yon. Ang laki nito, ang katawan niya ay parang tinahe para mabuo. Ang apat niyang mata ay naglalabas ng mahahabang lintang parang buhay. Siya ang aswang na anak ni Kapitan Lino na pinag-eksperimentohan kaya naging alanganing agaras. Sa lakas ng sipa niya ay nakalagang pagkakagapos ko at tumilapon ako. Alam kong nabali ang mga tadyang ko noon, pero nakabangon pa rin ako. Biglang may kung anong lakas sa katawan ko at mas matalas ang pakiramdam ko. At may ideya ako kung bakit. Muli ako sinugod ng agaras pero nakalundag ako at nahataw ko siya ng kris sa ulo. Kakaiba yung tuling niya ngayon ah! Hindi! Parang may mali dito! Hoy ka mo! Bangon! Siguradong hindi ka babagsak! Muntik na ako! Ano ginawa mo? Bakit mas matuli ka? Di bale, tutulugin ko na lahat ng buto mo. Saka ako pag-biyesta na naman loob mo. Patuloy ang napakabilis na pagsugod sa akin ng agaras. Nakakaiwas ako at nakakabwelta ng mga hataw ng kris. Pinipilit ko kahit madikit lang ay wag niya akong mahawakan hanggang sa dumating na nga ang hinihintay ko. Diyos ko, Kapitan! Bakit puro gano sa abdo yung mong anak? Eh, akala ko ba lalamunin niya na buo niya? Ewan ko! Hindi ko alam kung anong ginagawa niya mananubos na yan! Dapat kayo na... Ano ikaw? Paano? Ano yan? Bakit ako wala yung gurang na aswang na yan? Wala talaga kayo silbi! Yung bunganga mo yung walang silbi! Joros, sige lang! Kami na bahala dito! Bata! Gawin ba ang dapat mo gawin? Opo! Ano? Magkakasabot pa rin kayo! Walang yaka talagang babae ka! Mga bata! Paulanan niyo! Akala nyo ganun lang kadali ito! Makikita natin! Oh! Mag-iingat kayo! Hoy! Dito ka tumingin! Ako ang kalaban mo! Plano talaga ni Angel ang lahat. Nakapasok siya sa kontrapangil at pinagmukha niyang nahuli kami. Alam niyang lalambatin ng grupo ang anak ni Kapitan Dino at pagsasabungin kami para magpatayan, para pareho kaming mabura. Pero pagkakataon na rin namin yon para tapusin ang dalawang pwersang namimerwisya sa mga aswang at tao. Madaling napatumba ni Angel ang kontrapangil at ang leader nito. Itinumba ni Mang Ruben si Kapitan Lino. At ang agaras, kailangan ko pang tsambahan para maisagawa ko ang plano namin. Nahihirapan na siya. Talagang kakaiba yung isang yun. Pero kailangan natin siya tsagain. Unti-unti na siya bumabagal. Habang yung kalaban niya lalo bumabagis. Muntik na ako doon. Konti na lang. Konti na. Hindi. Mahirap na to. Kailangan natin na ibang plano. Hoy! Teka! Angel, siya ka pumunta! Kailangan niya ng tulong. Hoy! Agaras! Lugi kami sa iyo kung isahan! Napakahina mo, Asoka! Bibisatin lang kita! Sino? Gaano ka ba talaga kakunat? Ano ka ba pala ng ginawa na ama mo sa'yo para magkaganyan ka? Mapalas! Nahuli niya ako! Mauuna ka matutura! Yung braso ko! Natagpas ko yung braso niya! Lumayo ka muna, tatarubin! Hoy, Agaras! Ako naman ang habulin mo!
Alam ko kanina niyo pa ako nililito, pero hindi ubra! Mister! Ano yung tumama sa akin? Ha! Nadali ko din! At mukhang gumana na! Ayan! Yung katawan niya unti-unti lumilit! Napapaklas na yung mga tinay parte! Mang Ruben, tapos na po kaya. Gamit ang baril ko ay nasapul sa sentro ng batok ang agaras. Pero hindi pilak na bala ang gamit ko sa kanya. Bala yun na ang laman ay posibleng lunas sa kakaibang kondisyon niya bilang aswang. Abnormalidad na idinulot ng pinaggagawa sa kanya ng sarili niyang ama. Bumalik sa anyong tao si Gabo. Ang katawan niya butot balat. At sa itsura ng mga mata at kulay ng balat niya, halatang may napakalubha siyang sakit. Pero kahit paano, normal na aswang na siya ngayon. Ayos na. Tapos na siguro. Yung anak ni Kapitan, kailangan natin dalhin. Napakaraming nadamay sa grupong ito. Mga aswang, mga tao. Talagang dumanak ang dugo dito. Sana kasi hindi umabot sa ganito eh. Kung hindi lang kasi dahil sa... Angel! Dahil nagpapakabante kayo! Gaya nga na sinabi ko sa inyo, di ba? Nung una pa nating enkwentro sa gubat, titiyakin kung mamamatay kayo! Kamay mata! Mang Ruben! Angel! Hayop ka! Hayop ka! Mamatay ka na! Kahit gaano ka katulin, mas mabilis ang... Sa isang bugso ng galaw ay nakaiwas ako sa mga bala at naitara ko ang Chris sa lalamunan ni Erlinda, ang leader ng kontrapangil. Pinabagsak ko lang siya dahil hindi ko siya kailangan patayin. Pero sa kabila ng bilis at lakas ko, sa kabila ng lahat ng maingat na plano, nangyari pa rin ang bagay na pinakaayokong mangyari. Bakit ganon? Sa hinaba-haba ng pinaglaban ko, wala akong hinangad kundi para sa kabubuti ng lahat. Pero bakit ganito pa yung sinukuli sa akin? Si Angel. Si Angel. Bata, hindi dahil naghangad ka na mabuti. Mabuti rin ang balik sa'yo. Basta't ang puso mo at lalo na ang pananampalataya mo, lalo lang patatatagin yan. Kahit merong hindi binigay sa'yo gaya ng pagmamahal na isang ina. Kahit may mawala pa sa'yo, hindi kita pababayaan. Pero ayoko na po talaga mag-isa. Lalaban ako pero bakit kailangan ko mag-isa? Hindi ka kakilam na mag-iisa. Kahit mawala ako o kaya si Angel sa'yo, hindi ka mag-iisa, Joros. Bakit bata? Ano bang kinakatakot mo sa pag-iisa? Hindi po takot yun, kundi lungkot po. Huwag po kayong bibitaw. Huwag niyo akong iwan ni Angel. Pakiusap. Pakiusap po. Gaya nga ni Angel ay sumara ang mga mata ni Mang Ruben habang nakatanaw siya sa akin. Dahil sa nangyari, gusto ko nang isumpa ang mundo. Pero mas higit ang sarili ko. Pero sa lahat ng nangyari, sa lahat ng dumating at nawala, ipinagpatuloy ko ang laban. Oh, aba, talagang kailangan karga mo pa talaga si Angel habang nagkakwentuhan kayo? At saka talaga magkatitigan pa kayo, ha? Mang Ruben naman. Teka nga, aray ko, ang sakit ng behong ko dun Mang Ruben, ano nangyari dun sa... Nailigpit ko na yung kapatid ni Lino. Ngayon oras na para umuwi. Ay, salamat naman na talagang burado na yung angkan na yun. Wala na sila mapeperwisyo. Oo nga po eh. Alika na, gamutin na natin yung mga sugat nyo. Bata, paano ka magmamaneho kung hawak mo pa yung kamay ni Angel? Ay, oo nga po no. Ito kasing si Joros eh. Lahat na lang tinubos. Siyempre, tinubos ko pati yung puso mo. Bahala nga kayo dyan. Naalibad pa rin ako sa inyo
Hapon matapos ng engkwentro namin sa kontrapangiling napagaling ko si Angel at si Mang Ruben. At mula noon, 3 na kaming lumulutas sa problema ng mga mapayapang aswang. Pero pagkalipas ng mahigit 10 taon, kailangan ng malimutan ang grupo namin. Panahon na kasi para magpahinga, lalo na't nagbuntis na si Angel. Ipinamalitang patay na ang sikat na manunubos at wala nang muling tumawag sa akin. Si Mang Ruben naman, tumigil na rin sa kakasita at may iba na rin siyang pinagkakaabalahan. Maraming salamat po sa pagkakataong magbahagi, Miss Clara at Sir Jay. God bless po sa inyo at more power po sa channel ninyo. Wow! Grabe. Kala ko namatay sila Angel tsaka si ano, no? Oo nga akala ko masasad na si Joros buti na lang nailigtas niya si Angel at si Mang Ruben at buntis na si Angel. Congratulations! Ayun, congrats. And kaya nga yung ano namin, promise namin na sasagutin namin na yung ano nga. Paano yung nangyayari daw? Kapag kunyari, magkaaway daw tayo, paano daw, paano daw natin nakakatapos yung i-record? record? Oo. Alam niyo, Kayanggaw, isa sa mga pinakamahirap na challenges sa amin habang nagre-record ay yung minsan, di ba? Nagtatalo. Nagtalo kami, nag-away. Tapos, Syempre, maya, walang filter yan. Syempre, Kasi, syempre, gusto ko sabihin ko. Oo. Di sigawan kami. Kulang lang, magboses sa song kami. Tapos, makikita namin yung script. Ang role nila, syempre, wala ka-image. Hindi, at saka ang dyan, yung pinag-awayan, pronunciation. Pronunciation lang. Minsan yung higit. Sa amin kasi sa amin, ang higit. Higit. Sa kanila kasi higit. O sige, Pagka comment nyo ha. Ano hinigit, sa inyo? hinigit. Ano Sa kanila. Tapos sa amin, hinigit. Dahil lang doon sa pronunciation. Ngayon nga. So, Pag nagre-record kami, Kayanggaw, yan, sisilipin na namin yung script, no? Pagkasilip namin doon sa script, ang role, mga nagmamahalang asawa. Oo, nagmamahalang Ang hirap. hindi mag-asawa pa nga mag-jowa. O magjowa, alam mo yun? Kaya ang hirap minsan i-record yung Pagbukas ng script ay, love story. love story. Nako, patay. Nako, ang hirap naman. Wala, ayun. Minsan ang hirap na-express. Pero record pa rin. Pero record pa rin. Pero sa dulo naman, pagka natapos na, Nakakalimutan na rin nakakalimutan na namin. Bati na kami. Ayun. Ayun, yun lang. So, ayun, Kayanggaw. Ganun pinipilit pa rin namin talaga mag-record kasi para sa inyo. Diba? Kaya- Para may upload tayo. Para may upload tayo. Kahit magboses aswang kami habang nagtatalo sa pronunciation, gora lang. Gora pa rin tayo. So, ayun, Kayanggaw, so, ano pala masasabi niyo sa kwento natin? Nag-enjoy ba kayo? Please, Kayanggaw, iwan kayo ng comment. Hindi, tsaka anong masasabi niyo sa, napapansin niyo ba? May bago tayo. Bago na ang natin. Ano tawag dito? Blocking. Set up. Kayanggaw, panoorin niyo tong bloopers natin. Talagang, kung paano namin to sinet up. Lang, makikita niyo kung Konti lang. paano ko nakapasok dito sa lugar na to. Panoorin niyo. Tingnan niyo. Okay, guys. Okay, bye-bye. Next time ulit. Game. Yan. Dali. Huwag mong ilalak. Hindi pa ba tapos? Hindi ka pa tapos? Hindi pa, malapit na. Kanina ka pa nagbibilis Hindi, tapos may kukunin lang ako doon. May kukunin lang ako. Kayanggaw, ang hirap talaga magkatrabaho may asawa mo, no? Pakatagal. Ano ba yan? Ngayon, Kayanggaw, isipin niyo kung paano ako nakapunta doon. Ganito. Kasi masikip lang yung kwarto namin eh. Wait lang. Ayan, o. Ayan. Sumbo. Struggle is real. Nataka kayo ngayon daw kung bakit ako pa isusulok. Kasi daw, hindi daw ang dulubiglar yung sa kabila. Kaya ako, Ay, wala akong sinabi. kaya yan. Kaya bago niyo Ito naman. Nandito. Nandito. Kaya nandito ako, ayan. Ganon.
Ganito ang setup namin ngayon. Okay, okay. Paano ka lalabas? Or try. Paano ka Hindi, lalabas? ganun lang. Patingin, testing. Hayaan mo na isipin Hindi ka ng din. Kenga kung... Hayaan mo na isipin ng Kenga kung paano ko lalabas. Kasi yan lang. Bye. Naiwan ako. Kenga, subscribe na. Share ko, tsaka mag-like ka, tsaka comment. Okay na? Iayusin ako sa camera.